Hilaw na ngumiti si Alex na hindi malang umabot sa kanyang mga mata. Mababakas ang rumihistrong takot sa kanyang muka. Hindi niya man yung tahasang sabihin sa nobya. Mabilis na umahon sa kanyang inupuan. Ang lalaki hindi na doon mapakali. Yun lang ang naging choice niya upang pahapyaw silang iligaw. Ilang beses pa siyang napakurap ng kanyang mga mata upang kalamayin ang sarili at makaisip ng magandang palusot. Malamang pabango ng babae doon sa club ang pabangong naamoy ngayon ni Nati na dumikit sa kanyang katawan. Hinagod niya ang isang kamay sa ulo upang mag-isip ng idadahilan na bibilhin ng nobya niya. Babe, pumunta kasi ako ng hospital kanina bago ako magtungo dito. Hindi ko pala nasabi sa'yo, no? Sabit niyang nilakipan pa yun ng paawa niyang emosyon. Marahang tumango si Nati. Pinapalitan ko nga pala ng gasa yung sugat ko sa tagiliran at pinalinisan ko na rin. Siguro sa nurse ang pabangong naamoy mo kasi siya lang naman ang lumapit sa akin kanina. Wala naman akong ibang babaeng nakadaupang palad kung hindi siya lang naman eh. Otomatikong napanguso na doon si Nati. Hindi man niya nasaksihan ang buong pangyayari ay nai-imagine na niya ang buong pangyayari sa pagpunta ni Alex sa ospital. Ang isipin pa lang yun ay hindi na mapigilan ng babaeng humalukip-kip at agad na magselos sa sinabi ni Alex. Kung alam niya lang na pupunta doon ng kasintahan, sana'y sinamahan niya na lang ito. Sabihin mo nga sa akin, Alex, maganda ba siya? Saka mas bata ba siya kumpara sa akin? Tahasan at pabebeng tanong ni Nati na hindi na tinagong selos na kanyang nararamdaman. Hindi man niya kilala ang nurse ngayon pa lang ay kumukulo ng dugo niya dito. Wala man itong kasalanan sa kanya pero ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kailangan pa talagang idikit sa nobyo niya ang pabango nito. Hindi hamak naman na mas mabangong pabango niya. Iyong sa nurse ay amoy mumurahin na nga ay amoy pa itong pambayarang babae. Yung tipo ng pabangong walang brand at nabibili lang sa kung saang tabi lang. Aminin mo nga sa akin, Alex. Sigurado akong nasayahan ka nung tinulungan kanyang magpalit ng gasa sa sugat mo at dumikit-dikit ang balat mo sa kanya. Siya rin bang naglinis niyan, ha? Wala siyang ibang katulong? Siya lang mag-isa ang tumulong sa'yo doon, Alex. Tumindi pa ang selos sa mukha ni Nati na animoy nakita nitong buong pangyayari. Walang guilt na rumistro sa mukha ni Alex. Kahit pa ilang beses dumaan sa kanyang isip ang mukha ng bayarang babae sa club na may pagkakahawig kay Carissa. Hindi lang yun, kumpara kay Nati, higit na magaling din ang babaeng yun pagdating sa ibabaw ng kama. Pagak na tumawa lang si Alex sa reaksyon ni Nati upang ipakitang natutuwa siya sa pagsaselos na ipinapakita nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Tinawid na niya ang kanilang distansya at lumapit na siya sa nobya. Pinalamlam niya mga mata nitong marahang kinurot ang kaliwang pisngi. Bagay na nagpatulis pa ng nguso ni Nati, may naglalaro na nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Hindi pwedeng mawalang pagmamahal ng nobya sa kanya. Kailanganin niya ito sa hinaharap kahit payaman at katawan lang nitong habol niya. Hindi siya papayag na mawala ito sa kanya dahil pinaghirapan niya itong makuha. Huwag ka nang magselos sa kanya, babe. Masuyo niya saad na hinawi pang ilang hibla ng kanyang buhok patungo sa likod ng kanyang tenga upang ipakita kung gaano niya ito sinasamba sa mata ng mga magulang ng nobya. Binasabasa pa ni Alex ang kanyang nanunuyong labi. Ginagawa lang naman yung trabaho niya at isa pa, hindi naman siya maganda eh. Maganda ka sa lahat ng babae na sa paligid. Ikaw lang ang maganda, babe. Mahal na mahal ni Nati si Alex. Kung kaya naman minsan hindi niya naisip na pagdudahan to kahit nakakatiting. Hindi rin sumasagi sa kanyang isipan na lolokohin siya nito. Talaga ba? Baka binubola mo lang ako, ha? Siguraduhin mo lang, kakalbuhin ko yun. Naku, bago pa muling makapagsalita si Alex ay sumingit na kaagad ang ama ni Nati na kanina pa sila pinagmamasdang dalawa na maglandian sa kanilang harapan. Hindi sanay ang padre de pamilya na masaksihang magpabebe ang bunso niyang anak. Ngunit anong magagawa niya? Bulag na bulag ang kanyang anak na babae sa kasintahan nitong alam nilang wala namang mali. Boto rin naman sila kay Alex dahil nakikita rin naman nilang malasakit ito kay Nati. Nati, umayos ka nga ng asta. Hindi ka na bata. Ang mga babae dapat na mas reserve. Kumilos ka ng maayos. Ilagay mo sa tamang lugar ang pagsiselos. Pati ba naman sa nurse, ha? Daddy, pinapaalam ko lang naman kay Alex ang nararamdaman ko. Ayaw niyo noon, mas open ako. Mas maunawaan niya kung anong mood ng dahil sa nararamdaman ko. Napailing na lang ang kanyang ama sa naging sagot ng dalaga. Kilala na niyang anak na may ugaling ganito.
Ilang beses na rin nung ipinaalala sa kanya ng panganay na anak na si Nick na masyadong tapat at sobra kong magtiwala ang kanilang bunsong anak na si Nati sa pagmamahal niya kay Alex. Hindi malabong isang araw ay itong magiging dahilan ng pagbagsak nito, kagaya na lang noong nakaraang nagtangka ito ng suicide dahil lang pinigilan nila ito at sumalungat sa kagustuhan ni Alex, ang maging asawa nito at makasamang tumanda. Bagay na ayaw nilang maulit pa. Naisip din ng kanilang ama na simple lang ang kanyang anak at magandang bagay na nakahanap siya ng isang tulad ni Alex na matutulungan siya sa hinaharap. Okay din naman si Alex, reliable naman ito para sa kanila. Huwag mo masyadong higpitan si Alex at baka masakal yan sa'yo. Binabalaan na kita. Hindi naman daddy, nguso pa ni Nati sa ama. Babe, nakakasakal ba ako? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Baka tama si daddy para mabago ko sarili ko. Ano, nakakasakal ba ha? Hindi naman, mahal mo lang talaga ako at ayaw mo mawala ako sa'yo kaya kaganyan. At alam mo rin na ayaw ko merong kahati sa'yo. Paglilinaw pa ni Nati sa nobyo. Oo naman, ikaw lang babe. Nalusutan ni Alex ang tagpong iyon na nabaling ng atensyon kay Nati. Umangat ang gilid ng kanyang labi nang yakapin siya ng mahigpit ng nobya. Nakangiti lang silang pinagmasdan ng ginang ng tahanan sa mga sandaling iyon ay wala ng iba pang mahihiling. Since wala pa dito si Nick at kung anong oras na rin ba kayong pumunta, ang mabuti pa'y mauna na kaya tayong kumain. Naihanda na rin naman ng mga maid ang pagkain natin eh. Maligayang inakla ni Nati ang kanyang isang kamay sa braso ni Alex at hinila na ito para magtungo ng kusina. Sa tanawing iyon, hindi na mapigilan ng mga magulang ni Nati na magkatinginan at mapangiti na lang habang ang mga matay na sa magkasintahan. Para sa kanila mas nagustuhan pa nila si Alex sa pagiging mapagpasensya nito sa kanilang anak. Halika na babe, nag-request ako ng mga paborito mong pagkain lutuin ng maid. Maligayang paglalahad pa ni Nati sa kanyang nobyong nagpahila naman sa kanya. Talaga babe? Kaya damihan mo pagkain mo ha? Pasensya na rin at wala si Kuya Nick. Hindi natin siya makakasalo ngayon. Pero malay natin mag-abot pa rin naman kayo mamaya kapag dumating na siya. Sa tingin ko, may inasikaso lang yon. Alam mo na kapag abogado, busy, ngumiti lang si Alex sa kanya't marahang tumango. Ngunit deep inside, iniisip niyang sana wag na silang mag-abot ng future bayaw niya doon. Dahil paniguradong masisira na naman ang kanyang araw. May isip na naman niya na mas pinapabura nito ang dati niyang nobya kumpara sa kanya. Ni hindi nito naisip ang kanyang kapakanan. Talagang nasa isip na nito na tulungan si Kriza dahil paniguradong may interes ang magiging bayaw sa kanya. Ang isiping yun ay lalo pang nagpasidhi ng kanyang namumuong galit para sa abogadong to. Ayos lang Nati, marami pa namang pagkakataon kung hindi yun ngayon. Pagkatapos ng early dinner nila at late afternoon snack na dapat ay lunch nila ay sinama ni Nati sa second floor ng kanilang bahay si Alex. Sinulyapan lang sila ng mag-asawang benta court na hindi sumagi na may gagawing kababalaghan ng magkasintahan. Dinala niya ang nobyo doon sa kanyang silid, hindi para doon kundi dahil gusto niya ipakita dito ang silid niya. Hindi naman tumutol si Alex na naging sunod-sunuran lang sa gusto ng kanyang nobya. Matapos na isara ang pintuan ng silid ay sinubukan ni Alex na siilin ng halikang nobya kaya pagkaraan lang ng sandali ay nasa daw ng pintuan ng nasabing silid. Alex, sandali lang. Pagtutol ni Nati sa bahagya pang tinulak palayo ng katawan niya. Bakit? Paanas na tanong na lalaki na baka sa mukha ang labis na pananabik. Ayaw mo ba? Hindi ba natin pwedeng gawin yan dito? Akala ko ba na miss mo ko? Mahinang natawa si Nati na konting kalabit na lang ay bibigay na sa nais ng nobyo. Oo nga, miss na kita at gusto kong gawin natin ang bagay na yon ngayon. Pero medyo nag-alinlangan pa si Nati kung dapat niya bang sabihin yon. Ayaw niya iparamdam sa nobyo na minamaliit niyang kakayahan nito porket meron tong sugat sa tagiliran niya. Pero ano pumipigil sa'yo? Sabi mo sa akin ang maunawaan ko. May sugat ka. Pikit ang mga matang tura ni Nati. Nag-alala siya na baka mamaya dumugo yun. Oras na mapuwersa kung hindi naman ay bumuka ang sugat. Hindi pa naman yun, basta sugat lang. Sabihin mo sa akin, magaling ka na ba? Kung magaling ka na, oo nga pala babe. Sorry nakalimutan ko, miss na kasi kita. Nakagat na ni natin kanyang labi. Nagigilty dahil hindi nila magagawa yun ngayon kahit pa nakikita niyang miss na niyang katawan ng nobyo. Nag-aalala lang kasi siya. Pero kung gusto mo naman, ay ayos lang. Halika gawin natin, ako nang iibabaw sa'yo at magtatrabaho para matapos tayong pareho.
Puno ng kalokohang tura ni Nati na sinunggaban na ng halik si Alex. Kapag daka ay marahan tinulak patungo ng kanyang kama. Nati, sandali lang. Marahan niyang tinulak ang babae palayo upang manlaban. Nalilimahid ng gasa sa kanyang sugat at naalala niya lang yon ngayon. Dumugo pa ang sugat niya kanina, bunga ng pakikipagniig niya sa babae sa club. Oras na makita ni Nati yon, malalaman ng nobya na ang lahat ng sinabi niya kanina ay puro kasinungalingan niya. Tsak na mababagong pananaw nito sa kanya oras na malaman nitong nag-alibay na sinabi niya kanina ay kathang isip lamang. Maghintay ka pa ng ilang araw babe, okay? Pausang boses na tura ni Alex na pilit kinakonect ang mga mata sa kanyang nobya. Huwag kang mag-alala, susulitin natin. Medyo napahiya doon si Nati, ngunit hindi na lang niya pinag-ukulan ng pansin. Niyakap niyang bewang ng nobya at nilanghap pa ang amoy ng katawan nito. Babe, alam mo, gusto ko talagang maligo ka na ora mismo. At hugasan mong amoy na nakakasulasok niyang amoy ng pabango. Gusto ni natin tiningala ng mukha ng nobyo. Alam niyang hindi yun pwede dahil nga sa sugat nito. Wala rin tong damit na dala. Nababother lang talaga ako dyan sa amoy ng pabango. Parang inaasar ako ng inaasar eh. Bahagyang lumubog ang mga mata ni Alex sa sinabi niya ng nobya. Hindi pa rin talaga to nalilimutan ng amoy ng pabango na hindi naman niya maamoy. Malakas lang talagang pang-amoy ni Nati. Babe, alam mo namang hindi pwede. Huwag kang mag-alala. Kapag nagpalit-ulit ako ng gasa, isasama na kita. Para mabantayan mo ko kung hindi naman ay ako nang iiwas. Talaga? Gagawin mo yun, babe? Oo naman, ganun kita kamahal, Nati. Ayaw ko namang ganun kalit na bagay kailangan pa nating pagawayan. Ang babaw kasi nitong dahilan. Pang teenager. Minabuti na lang na magkasintahan na magkatabi at magkayakap na umidlip. Nagising lang si Alex sa malakas na tunog ng sasakyan sa ibaba. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay baka si Nick ang dumating, ang panganay na kapatid ng kanyang nobya. Dahan-dahang inalis ni Alex ang kamay ng nobyang nakayakap sa kanya. Gumalaw lang ito pero hindi naman siya nagising. Mabagal naglakad na si Alex papunta sa terrace at tumayo doon upang silipin kung sinong nasa ibaba. Nang makita niyang sasakyan itong dala kanina ay hindi na siya nagtaka pa. Si Nick nga talaga ang dumating at seryoso mukhang lumabas ng sasakyan. Tss, nandyan na ang future bayaw ko. Nakakala mo'y kung sinong anak ng langit. Mataas ang temperatura. Sa hapong iyon kung kaya naman hinubad ni Nick ang kanyang coat. Ang tanging natira na lang ay ang suit na dark blue na sandot pantalon nito. May kausap siya sa cellphone. Tumingin siya sa paglalakad kung kaya naman nanatili siyang nakatayo sa ibaba ni Alex na sa mga sandaling iyon ay hindi pa napapansin ni Nick na naroon pala ito sa kanila. Well, babalik din ako kagad sa mansyon at susunduin kita dyan. Mga alas 5. Anitong hindi na maikalang saya sa kanyang tinig. Basta pack your luggage first. Nanigas ng buong katawan ni Alex na marinig niya yon. Alam niya si Krisa ang tumawag kay Nick at kausap nito sa kanyang cellphone. Si Krisa? Gusto niyang tumira kasamang Nick na yon sa isang bubong? Sa puntong yun ay biglang tumingala si Nick at nakita niyang naroon si Alex at nagkatinginan ng dalawang lalaki. Kumurba pa ng masayang ngiti sa labi si Nick na hindi kalaunan ay tumawa na siya ng mahina. May bisita palang kanilang pamilya ngayon. Hindi, may nakita kasi akong kakilala ngayon kaya ako natawa. Sige na, tatawag na lang ako ulit mamaya. Huwag mo na ring damihan ang dadalhin mo. Kung may kulang ka mga gamit sabihin mo sa akin at bibili na lang natin habang patungo tayo ng penthouse. Pagkasabi noon ay binaba na niya ang cellphone. Umasin lang hilatsa ng mukha ni Alex. Sa mga oras na nagising na din si Nati. Dahan-dahan siyang lumapit at yumakap sa kanyang bewang at gusto sanang humalik. Ngunit wala na sa mood si Alex na nainis ng bigla. Nandyan na kapatid mo, halika salubungin natin. Let's go downstairs. Gaano man ka-inosente si Nati, napansin niyang pagwawalang bahala nito sa kanya. Medyo nadismaya siya at hindi niya yun inilihim kay Alex na kagad namang nakaramdam ng bigla ang pagiging moody. Pagbaba na hagdan, muling natuwa si Nati na makita ang kapatid. Nakaupo si Nick sa sofa. Mahigpit na siyang niyakap ni Nati. Kuya Nick, kinurot lang ni Nick ang kabiyak ng pisngi niya. Matanda ka na kaya iwasan mo ng pagyakap sa akin at baka magselo si Alex. He won't, Kuya Nick. Yakap pa ng mahigpit ni Nati ang kanyang kapatid. Ang sabi mo last time marami kang projects. Kailangan mo ba ng maraming tao doon, kuya? May mga available pa bang position? Nick looked up at Alex and smiled meaningfully. Pagkatapos ng palihim na tumasang sangkilay ni Nick kay Alex ay mais na po ang binata. Ilang sandali pa ay
Nakadikwatro niyang hinarap ang kapatid na babae na mukhang interesado sa bakanteng trabaho sa under ng isa sa kanyang negosyo. Nahuhula ng binata may gustong hilingin si Nati na hindi niya naman tahasang personal na masabi sa kanyang harapan at sa harapan ng nobyo nito. May kailangan ka ba sa akin, Nati? Sinig na ang pusang nagbukas noon sabay sulyap ng pahapiyaw kay Alex. Kung meron nga Kuya Nick, pwede bang mangako ka hindi mo ako bibiguin? Tanongin natin sa kapatid na mas pinauslip ang kanyang nguso habang matamang nakatingin. Depende sa kung anong kailangan at hihilingin mo sa akin. Saan depende Kuya Nick? Sinasabi mo ba ngayong makakaya mo akong biguin ha? Hindi sumagot si Nick na mahina nagkibit lang ng kanyang balikat. Kuya Nick, parang spoiled na bata na naman na bulalas ni Nati habang nakanguso pa rin to. Kilala kita, hindi mo ko magagawang tanggihan at biguin. Hindi ba kuya? Sige, iiyak ako. Nang pagak na tumawa lang si Nick ay nagkukumahog ng hinila ni Nati si Alex palapit sa pwesto ng kanyang kapatid upang pagaanin ng tensyon na namagitan sa kanilang dalawa. Palagi niya nararamdaman na may mali sa dalawang lalaki, yung tipong hindi niya alam kung bakit parang ang init ng dugo ng kuya niya sa nobyo at ang nobyo naman niya ay halatang mabigat ang loob sa kanyang kapatid. Hindi siya bulag upang hindi niya makita yun sa parang pala ng paniniting ng kanyang nobyo sa kapatid. Parang may lihim silang alitan ang tanging dalawa lang ang siyang nakakaalam kung anong dahilan noon. Si Alex ay magiging kabahagi ng kanilang kapamilya, kung kaya naman bilang nag-iisa siyang kapatid ni Nick ay kailangan itong makaklose ang kanyang kuya Nick. Ang laki rin ng Bentacord Group ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Argente family, kung kaya marapat lang nitong gumawa ng paraan upang makatanggap siya ng kanyang pamilya. Hindi sa pagmamalaki yon. Kung ikukumpara rin sa family nila sila lalo na pagdating sa influence at connection'ng tinataglay ng kanilang pamilya walang-wala doon ng pamilya ng kanyang nobyo. Ayaw namang iparamdam ni Nati na maliit lang si Alex at hindi karapat-dapat sa kanya. Kung kaya ang gusto niya maging close ang dalawa. Yung tipong papas ang magkabarkada sila. Kuya Nick, muling kuha ng atensyon ni Nati sa kapatid na hindi nagbigay na komento. Oo na, sige, pag-usapan natin sa ibang araw. Huwag ngayon Nati, marami akong iniisip. Talaga? Maraming salamat kuya. Ngumiti lang ng maliit si Nick, dinampot niya ang magazine at maingay na binuklat ng kasawalang bawat pahina noon upang ipakita sa kanilang busy siya at ayaw niyang makipag-usap na. Malamig pa rin ang kanyang mga tingin pamisa-misang pinupukol kay Alex. Hindi umubra ang kalokohan ni Nati. Nakunin ang pansin niya sa pamamagitan ng pagdadabog ng bagsak ng mga paa nito sa sahig. Ilang sandali pa'y tumayo na si Nick dahilan upang mapatayo na rin bigla doon si Nati upang bantayan ang gagawin ng kapatid. Aalis ka na Kuya Nick? Oo, nakalimutan ko na may gagawin pa pala ako. Saan ka na pupunta? Hindi mo malang ba kami sasaluhan ni Mom at Daddy sa... Hindi na muna Nati. Tugon ng binatang inayos ang bahagyang nagusot na kanyang suot na pantalon. Sinampay na sa balikat ang dala niyang coat. Sa sunod na lang? Ano? Hindi niya na yun nagawang sagutin dahil bumaba ng kanyang mga magulang na hindi naman nagreklamo. Nasabihin niya kailangan niya nang umalis dahil may nakalimutan siyang gawin. Bagkus sinatid pa nga siya ng mga ito sa labasan ng kanilang mansyon. Sige Nick, next time na lang kung may gagawin ka. Naintindihan ka namin, importante yan ang panigurado dahil hindi mo pipiliin yan kung hindi yan mas mahalaga sa amin. Hinawakan ni Nick ang ulo ng kanyang kapatid at masuyong hinalikan to sa kanyang noo bago sumakay ng sasakyan. As soon as he leaves, nagpaalam na rin si Alex na hindi na rin siya magtatagal. Bagay na kagad na tinutulan ni Nati. Hindi pwedeng umalis kagad ang nobyo. Babe, dito ka na kumain. Samahan mo na kami. Nandito naman ako at ang parents ko kahit na busy si Kuya Nick. Promise, hanap ako ng paraan upang makasama natin siya next time. At masinsinan kayong magkausap ng dalawa. Pagmamakaawa at pangakong tura ni Nati dito. Sige na please, dito ka na kumain ng dinner. Samahan mo lang kami ng konting oras pa. Babe, please Alex, pretty please. Pinagdao pa niya ang kanyang dalawang palad sa nobyo na kulang na lang ay lumuhod upang pagbigyan nitong kanyang gustong mangyari. Sige na, matamang nag-isip ng paraan si Alex. Ayaw niyang manatili sa bahay nila at meron din siyang agenda kung kaya naman gusto na rin niyang umalis. Gusto niya rin sundan si Nick, madaramang ngumiwi ang lalaki sabay hawak sa kanyang tagiliran. Agad naman yung napuna ni Nati na nataranta sa pinapakitang itsura ng kanyang nobyo. Hindi niya inaasahan ang pagiging dismayado nito dahil hindi nila makakasabay sa hapunan ng kanyang kapatid. What's wrong? Masakit pa bang tagiliran mo, babe? Tumango ng paulit-ulit ang lalaking nilakipan pa na acting niya upang maniwala to. Yun ang tanging naisip niyang dahilan upang makatakas sa nobyang parang lintas sa kanya.
Babalik ako ng ospital. Ha? Sandali lang, hintayin mo ko. Sasamahan kita. Kukunin ko lang ang bago. Patakbong pumasok naman siya si Nat at hindi nahintay ang magiging sagot ni Alex. Sinamantala ni Alex ang tagpong iyon na wala sa kanyang paningin ng babae. Mabilis na siyang pumasok ng sasakyan at kagad na niyang pinaharurot paalis yon upang takasan ng kanyang kasintahan. Tuluyan niyang iniwan sa loob ang nobya na sa mga sandaling iyon ay paakit pa lang ng hagdan upang kunin ang kanyang bag sa loob ng silid niya. Nang marinig niya ang ugong ng sasakyan ng pag-alis ng nobyo ay sumigaw na siya. Sigaw na kulang na lang ay pati rin ang mga ugat sa leeg ng babaeng pulang-pulang mukha sa galit. Alex! Sa lakas ng alingaw-ngaw na sigaw ni Nati, na kulang na maglupasay sa sama ng loob na akala mo yung mga nangyaring masama sa kanya, ay mabilis na napabalabas. Nang kusina ang kanyang mga magulang na labis ng takot at kaba sa tunog ng kanyang palahaw. What is wrong, Nati? Ano nangyari sa boyfriend mo? Natatarantang tanong ng ina, na nilapitan na siya upang daluhan sa gitna ng hagdanan. Napalingalinga pa doon ang ginang upang hanapin ang nobyo na kanyang bunsong anak. Nasaan ba siya? Asan ang nobyo mo? Hindi ba't kasama mo siya sa labas?